Pagkatapos early morning kanina, may explosion na nangyari sa Marawi City Gym na nagresulta mga kababayan sa pagkamatay ng 3 katao at pagkakasugat ng 10 iba pa. Matahimik na sana yung ating bansa, lalo na sa Mindanao, dahil sa matagumpay po na peace process. Pagkatapos may nanggugulo na naman po. Bakit niya Mr. Maravillas? Kalinggo-linggo po, ito yung breaking news kanina. Ayan po, Marawi University explosion kills 3. 3 yung patay mga kababayan sa pagpapasabog, tapos magkasampo yung mga sugatan. Talaga niya Mr. Maravillas, magulo na nga yung ating mundo. Yun na nga po, magulo na po ang ating mundo, nakikioso pa tayo. In words mga kababayan, baka gamitin ito ng mga anti-Marcos groups sa political agenda nila. Sasabihin nila talaga niyang mahina, yung weak leader talaga niya si PBBM. Sabay promote mga kababayan kay Maudix. Di ba? Sasabihin po, iba talaga niya, nakakamiss yung panahon ni Tatay Digong. Malamang niya Mr. Maravillas, gano'n ang mga ipapakalat nilang mga propaganda. Malamang po. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos nagpaabot na po ng statement, nagpalabas na po. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Meanwhile, sa mga naghahanap po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment po for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For your inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos pa, ayos na niya Mr. Maravillas. So ito po yung balita na breaking news kanina. At least 3 people were killed when an explosion ripped through a gymnasium doon po sa Mindanao State University sa Marawi City. Talaga niya Mr. Maravillas, nanggugulo pa sila. Di ba niya tinamaan yung Mindanao ng malakas na lindol? Oo nga po. Sa Surigao del Sur, ito po yung nangyaring damage. 6.8 magnitude earthquake ang tumama sa Hinatuan, Surigao del Sur kahapon po. Yan po. Yan yung mga damage mga kababayan. Pagkatapos early morning kanina, may explosion na nangyari sa Marawi City Gym na nagresulta mga kababayan sa pagkamatay ng 3 katao at pagkakasugat ng 10 iba pa. So sabi dyan sa balita, the explosion took place while a Catholic Mass was being held at the university gym, injuring at least 7 people. 10 na daw ito. Sa kanilang statement, yung MSU nagsabi that it is deeply saddened and appalled by the act of violence. We unequivocally
unequivocally condemn in the strongest possible terms anya itong senseless and horrific act and extend our heartfelt condolences doon sa mga biktima saka sa kanilang mga pamilya, sabi po ng university. Tapos si Lanao del Sur Governor Mamintal Alonto Adjong also denounced the bombing and called authorities to investigate the incident. So ito pong explosion na to, nangyari na naman 6 years after the Muslim majority city of Marawi was besieged by groups affiliated with Islamic State for 5 months. Yung nakita po natin kung paano nadurog yung lungsod dahil sa labanan ng mga terrorist at sa kanang ating mga sundalo. Ngayon, ito yung statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, I condemn in the strongest possible terms the senseless and most heinous acts perpetrated by foreign terrorists upon the Mindanao State University and Marawi communities early this Sunday morning. Extremists who wield violence against the innocent will always be regarded as enemies to our society. So ang ibig sabihin po, mga foreign nationals, yung sangkot dito po sa pagpapasabog, may infiltration na naman po, madaling sabi, na nangyayari dito sa ating bansa. Foreign terrorists yung naging sabi ng ating Pangulong Bongbong. So siyempre, iyon ang nakarating sa kanyang sa kanyang kaalaman galing sa intelligence community niya po. So sabi ng ating Pangulo, I extend my most heartfelt condolences to the victims, their loved ones, and the communities that have been the target of this latest assault on peace. We are in close coordination with the regional government of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao and the concerned local government units. I thank them for their swift and immediate response to the incident and for the ready support for the victims. So agad-agad man mga kababayan, siyempre, agad-agad naman na sumaklolo yung ating mga local authorities. Ngayon, nag-utos na yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa ating armed forces at sa PNP para sa pagdideploy mga kababayan ng additional forces doon sa area. So sabi niya, I have instructed the Philippine National Police and the armed forces to ensure the protection and safety of civilians and the security of affected and vulnerable communities. Additional security personnel are also being deployed. So malamang bata-batalyon yung ipapadala ng ating Pangulong Bongbong Marcos para i-secure yung area at tabulin kung sino itong mga nasa likod mga kababayan ng explosion or bombing sa isang gymnasium doon po sa Marawi City. Ngayon, sabi ng ating Pangulo sa mga mamamayang Pilipino, lalo na doon sa mga taga Mindanao, doon sa area mismo ng Lanao, lalo siyempre doon sa Marawi City, na kumalma lang anya kayo. Kalma lang mga kababayan. We have a strong leader. Huwag makinig sa mga kung ano-anong mga balita na walang confirmation po. Sabi ng ating Pangulo, as reports come in throughout the day, I enjoin all of us to remain calm, circumspect, and conscientious in our collective efforts to ensure that the horrific events of this morning are not further compounded by inaccurate, unvetted, and unofficial information. Rest assured anya, we will bring the perpetrators of this ruthless act to justice. Let us all keep the victims, their families, and our communities in our prayers. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, pati po si Secretary Carlito Galvez, Presidential Advisor on Peace and Reconciliation in Unity, nagpalabas na rin po ng statement. Sabi niya, this horrendous attack niya which happened during a mass and the celebration of the Mindanao Week of Peace shows the ruthless methods that these lawless elements will utilize to sow fear, anger, and animosity among our people. We will not allow
this to happen. Talagang tinaon po sa Mindanao Week of Celebration of Peace. Talagang may mga grupo na gustong isabotahe yung katahimikan ng Mindanao na unti-unti na pong natatamo. Di ba? Matagal nang wala pong labanan na naririnig tayo dyan sa Mindanao. Yung mga separatista movement, yung MNLF, tumahimik na po, nakipagkaisa na po sa ating gobyerno, pati yung MILF. Tapos ito ngayon, mga kababayan, yung mga rebels po, parte na siya ng Bangsamoro, yung barn. Kaya sabi po ni Galvez, such a barbaric act has no room in a humane, civilized, peaceful society. Rest assured that the Marcos administration will not leave any stone unturned to ensure that the perpetrators are brought to the bar of justice. O yan po yung mga breaking news ngayon, mga kababayan. Yan lang muna yung ating short video. O baka lang gusto niyo po itong itry, Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.